So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magbayad ng tax sa BIR gamit ang ating Maya app. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Maya account or yung ating Maya app. And then, pagka-open guys, make sure na mayroong funds or mayroong laman yung inyong wallet dito sa Maya para makapag-pay tayo ng bills natin or ng tax natin sa ating BIR. So, mula dito guys, sa homepage or sa inyong wallet, ang gawin nyo lang is, itap nyo lang dito yung more. So, dapat guys, upgraded yung account niyo dito sa Maya. So, pagka-open ng other services, i-scroll up nyo lang. And dito guys, punta kayo dito sa Do More. And then dito sa Do More, hanapin nyo yung government. Tap nyo lang. And ayan guys, dito sa government, piliin nyo lang dito yung BIR. So tap nyo lang yung BIR. So ganito daw guys yung magiging format ng ating paglalagay ng TIN. So tap lang natin yung got it. And ayan guys, dito pipilapan lang natin yung mga details. So yung TIN number, TIN branch code, amount, RDO code, form series, form type code, tax type, return period, and then yung email. So, dapat guys, alam nyo yung mga details na ilalagay nyo dito. So, magpipill up na ako guys ng aking TIN number. So, lagay nyo lang yung 9-digit number ng inyong TIN. And then, pagkalagay nyo ng inyong TIN number, so dito naman tayo sa TIN branch code. So, yung TIN branch code, guys, is makikita yan dun sa pinakadulo or kasunod ng inyong 9-digit number ng TIN. So, sa akin kasi, guys, ang branch code namin is 5 na 0. So, depende yun, guys, sa lugar ninyo or sa branch ninyo kung ano yung inyong branch code. So, dapat alam nyo yan. And makikita nyo naman yan, guys, sa inyong registration. So, nakalagay dun sa pinakang dulo yung inyong branch code. So, lalagay ko na yung branch code namin. And then, after yung may lagay yung branch code, so dito naman tayo sa amount. So, yung exact amount na babayaran ninyo or itatax ninyo. So, lagay nyo lang. And then, after yung may lagay yung amount ng inyong itatax, so dito naman tayo sa RDO code. So, yung RDO code, guys, is dependent din sa inyong branch. So, malalaman nyo naman yan at makikita nyo yan dun sa inyong mga form na pinilapan nung nagpa-register kayo. So, sa akin, ang RDO namin is 060. So, ayan. After yung malagay yung RDO code, so, dito naman tayo sa form series. So, sa akin kasi, guys, ang form series ko is 1700 series. So, yun yung ilalagay ko. So, dapat alam nyo, guys, yung form series ninyo. So, for example, guys, yung inyong taxable form is 1701Q. So, under pa rin siya ng 1700 series. So, kaya yun yung nilagay ko. So, next naman guys is dito tayo sa form type code. So, tap nyo lang. So, lagay nyo guys dito yung specific ng form type ninyo. So, sa akin is 1701Q. So, yun yung pipiliin ko. After nyan guys, i-scroll up nyo lang. And dito naman tayo guys sa tax types. So, tap lang natin yung tax type. So, ito lang naman guys yung pagpipilian IT. So, para sa lahat, IT lang yung pipiliin natin. So, dito naman tayo guys sa return period. So, dito marami daw nalilito. So, ang return period guys, para sa hindi nakakaalam, is yun yung last day ng quarter na pagbabayaran ninyo. So, kasi guys is nasa second quarter na ako ngayon. Ito yung babayaran ko na tax. So, ang second quarter kasi guys is binubuo ng April, May, and June. So, 3 months siya. So, tingnan nyo yung pinakang last date ng June, kung meron ba siyang 30 or 31. So, kung ang June is walang 31, so ang ilalagay nyo dito is June 30. Basta last day siya guys ng pinakang quarter na babayaran ninyo. So, for example naman guys, is first quarter yung babayaran ninyo. So, ang titingnan nyo dyan guys, since nga ang last month ng first quarter is March, so, titingnan nyo yung last date ng March, kung merong 30 or 31. So, yun lang naman yung pagpipilian nyo doon. So, kung March 30 or March 31. So, since nga second quarter na tayo, so, ang titingnan ko is yung June. So, ang June, guys, is walang 31. So, kaya June 30, 2025 yung ilalagay ko for second quarter. So, piliin lang dito, guys, yung date. So, ayan, June 30.
So, yun yung pinaka-last day ng second quarter. So, okay lang natin, guys. And ayan, nakalagay na is June 30, 2025. So, after nyan, guys, is email. Ito yung pinaka-last. Lagay nyo lang yung email para once na nagbayad kayo, meron kayong marireceive na proof na nag-send na kayo ng inyong payment. So, lagay nyo lang yung email address. So, ayan, guys, double check nyo yung mga details para hindi kayo magkamali or magka-problema. So, double check nyo lang, guys. Yung inyong 9-digit TIN number, so dapat tama siya. And then, yung TIN branch code, exact amount, RDO code ng inyong branch, form series kung saan under yung inyong form type, and then yung form type code naman is yung inyong form type na pinakang binabayaran. So, tax type is IT, so para sa lahat yon. And then, return period for the second quarter is June 30, 2025. And then, lastly, yung email. So, ayan guys, na-double check ko na. So, tap na natin yung continue. So, ayan guys, ito yung pinakang summary. So, tap na natin yung pay para makonfirm na yung payment. And take note nga pala guys, meron siyang convenience fee na 20 pesos. So, per transaction is magbabayad tayo ng 20 pesos. So, ang maliles sa aking Maya wallet is total of 5,731. Kasama na dito yung convenience fee na 20 pesos. So, tap na natin yung pay. So, piliin lang natin dito yung My Wallet since nga yung funds is nasa wallet natin sa Maya. So, tap na natin yung Pay, 5,731. And ayan guys, payment successful. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba magbayad ng tax sa BIR gamit ang ating Maya app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life every day